Blessed Monday, brothers and sisters. My message for today, coming from our Lord Jesus Christ, it's all about signs of the end of the age. In Filipino, it's mga paghihirap at pag-uusig na darating. So, talakayin natin mga kapatid, lalong-lalo na doon sa hindi nakakapagbasa ng Bible, upang ikaw ay makapaghanda rin, okay? Kung ano ba yung mga signs ng mga paghihirap at pag-uusig na mga darating sa atin, okay? Dahil nga, tayo ay dadanasin natin na ang tribulation, okay? Nasa hard tribulation na tayong kapatid. Darating na ang hard tribulation, okay? So, umpisahan natin mga kapatid. Ito ay nasa chapter 24, okay? Verse 3 hanggang 14. So, hatiin muna natin. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered them, "See that no one leads you astray, for many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray." Okay, so mga kapatid, sinasabi dito ng ating Panginoon na mag-iingat tayong lahat, okay, upang hindi tayo madaya ng ninuman dahil marami ang darating ng paghirap, okay? Dahil marami ang magsasabi na siya ang Kristo at marami ang maliligaw. Lalong-lalo na yung mga hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Mag-iingat kayo mga kapatid dahil nasusulat dito na sinasabi ng ating Panginoon na mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Naintindihan mga kapatid, mag-ingat kayong lahat, okay? Hindi ibig sabihin, hindi porket may nagsasalita na siya na ang Kristo o may nagsasabing eto na si Kristo, dumating na si Kristo, eto si Jesus Christ, huwag kayong maniniwala mga kapatid, okay? Dahil maraming ganyan na mangyayari ngayong darating, okay? Na kung saan ay ito ay sign na papalapit na at paparating na talaga ang ating Panginoong Jesus. And then, continue mga kapatid. 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this much takes place, but the end is not yet. Okay? Sinasabi ng ating Panginoon na meron kayong maririnig pa at mababalitaan, okay, na mga digmaan. Di ba meron namang nangyari, di ba? Meron akong natalakay nito sa ibang video ko na sinabi ko na merong mga nagkakaroon ng mga sign, ng mga disaster, mga digmaan. Okay? Ito ay nakasulat dito sa Biblia, kaya biblical yung mga tinatalakay natin mga kapatid dahil ito ay nakaayon sa scripture, okay? Nasusulat dito sa Biblia, okay? Dahil isa na rin yun yung mga digmaan na nakalipas, okay? Sign na rin yun at meron pa mga kapatid na darating na digmaan, okay? Ngunit, sinasabi sa atin ating Panginoon na huwag kayong matakot, okay? Dahil kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ito ang sign, okay? Kaya mga kapatid, meron pa talagang darating na wars 2028, kung hindi 2028, 2029. Basta abangan nyo mga kapatid, meron pa talaga darating na wars na naayon sa prophecy ni Prophet Indy, okay? At yun ay sign na talagang yun ang mga paghihirap at mga pag-usig na darating, okay? Signs of the end of the age, okay? So, 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Okay? So, mga kapatid, okay, ang sabi nating Panginoon ay magkakaroon pa ng mga tagutom, paglilindol sa iba't ibang lugar na kung saan ay nangyayari na, di ba? Iba't ibang lugar sa Venezuela, nakita na natin na grabe ang lindol na naganap, okay? Sa Cebu, sa Mindanao, okay? Nitong nakaraan nagkaroon din ng lindol. So, yun ang sinasabi nating Panginoon na magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar. At ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. So, mga kapatid, yun ay hindi pa talagang paghihirap talaga kasi meron pa talagang darating na talagang paghihirap at mga pag-uusig na darating. Yun ay pasimula pa lang ang sabi sa atin ng ating Panginoon Jesus. Okay, mga kapatid, nasundaan ninyo. Okay, so kung sino sa inyo ang may Biblia kapatid, sabayan nyo ako upang i-highlights nyo na lang yung mga mahalagang mga nakasulat dito sa Biblia upang ma-rewind nyo or mabasa nyo upang hindi kayo madaya ni naman. Okay, mga kapatid? So, 9. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Okay, mga kapatid, sa panahon ngayon, okay, marami ang mamumuhi or kamumuhian ang mga nag-share ng gospel. Okay, darating yun. At merong mga
dinadakip dahil sa pag-share ng gospel, okay? So, di ba meron na rin nangyayari ngayon na meron pa nga na kung saan ay nakukulong sa pag-share ng gospel. Ito ang ibig ipahiwatig sa atin ng ating Panginoong Jesus. Marami ang mamumuki, okay? Dahil ayaw nila ng katotohanan. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus, nandun talaga yung pag-usik. Kaya mga kapatid, palaging manalangin at manampalataya sa ating Panginoong Jesus na bigyan kayo ng kalakasan. Okay? Lalong-lalo na yung mga evangelism, yung mga nag-share ng gospel sa streets. And then many will fall away and betray one another and hate one another. Okay, so ito pa ay isa pang sign, mga kapatid, na marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapuputan at ipahuhuli nila ang kapwa nila ang pananampalataya. Okay, so mga kapatid, mangyayari pala yun. Ano ng kapwa ang pananampalataya ay papahuli nila, mga kapatid. Kaya, be strong, mga kapatid. Mga kapatid ko kay Christ. Okay? Be strong kasi ito ang nasusulat dito sa Biblia. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. So, mga kapatid, ito ay tanda din, okay? Marami ang lilitaw na maraming huwad ng mga propeta at marami ang manliligaw nila. Marami ang magsasabi na sila isang propeta, subalit hindi sila mga propeta, okay? Sila ay mga false prophet, okay? Paano nyo malalaman, mga kapatid, na isa siyang false prophet? Test the spirits, mga kapatid. Kung ang sinasabi niya ba ay biblical o kung naayon sa scripture, okay? Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Bible upang hindi kayo madaya. Dahil marami ang madadaya talaga ngayon na darating na hard tribulation at paparating na talaga, mga kapatid, ang hard tribulation. Upang hindi kayo madaya, magbasa kayo ng Bible. Maraming magsasabi na sila ay prophet pero sila ay mga false prophet, okay? Lalong-lalo na yung mga hindi inutusan o pinili ng ating Panginoong Jesus. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Amen, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga nagsasabing sila ay mga prophet. Kailangan itesting nyo by spirits kung ang mga sinasabi ba nila ay biblical. Kapag ka hindi biblical, huwag kayo maniniwala. Dahil maraming ililid talaga, marami ang maliligaw ngayong end times. Lalong-lalo na yung mga hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesus dahil wala silang nalalaman. Dahil sa hindi nga sila nagbabasa ng Bible, hindi rin sila nakikinig, ayaw nilang makinig sa mga nag-share ng gospel. Kaya marami talaga ang malilid astray, marami ang maliligaw, mga kapatid. Kaya ikaw, nanonood ng mensahe kong ito, kapatid, mapalad ang mga nakikinig. Dahil ang mga mensaheng ito ay galing sa ating Panginoong Jesus, ang tinatalakay natin dito ay by biblical, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? So, continue tayo, mga kapatid, okay? So, tayo ay nasa na tayo, kapatid. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoong Jesus dito ay dadami ang kasamaan ngayong end times. Dahil nga sa malapit na rin maghari si Antichrist. Hindi pa man naghahari si Antichrist, marami na talagang mga kasamaan mga nangyayari. Diba, brothers and sisters? Lalo pa ngayong end times. At nandoon na sinasabi na ating Panginoon na the love of most will grow cold. Manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Kapatid, kung ikaw man yun, huwag dapat, kapatid, lalo na ngayong end times. Huwag kang manlamig. Huwag kang manlamig sa ating Panginoong Jesus. Mas lalo pang tibayan mo ang pananampalataya. Oo, kapatid, nakakapagod. Nakakapagod talaga ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Nakakapagod ang lahat ng mga ginagawa natin. Walang hindi nakakapagod. Sabi nga ni Paul, di ba? Suffering is a part of being Christian, mga kapatid. Kaya dapat i-endure natin ang mga suffering na nangyayari sa ating buhay. Dahil hindi lang tayo ang nagdanas ng paghirap, hindi lang tayo ang nagdanas ng pagkapagod, maging ang mga propeta na ating Panginoong Jesus ng mga nakaraang panahon. Mas grabe pa ang mga nangyari sa kanila, mga kapatid. Naunawaan ba, brothers and sisters? Kasi sinasabi na ating Panginoong Jesus dito, ngayong end times marami ang manlalamig, lalo na yung mga mananampalataya. Kaya ikaw, kapatid, nanonood ka ng mensahe kong ito. Kung ang pananampalataya mo ay papunta na sa manlalamig na paunti-unti. Kapatid, kapit, huwag kang bibitaw sa ating Panginoong Jesus. Kapit, magbasa ka ng scriptures. Mag-pray ka, kausapin mo ang ating Panginoong Jesus.
Lumugod ka. Sabihin mo yung totoo. Maging honest ka lang sa ating Panginoong Jesus dahil ibibigay niya ulit ang kalakasan na kailangan mo. The Bible says, di ba? Ang magiging tapat hanggang huli ay mapalad. Sa palagay niyo ba, mga kapatid, ang mga propeta, talagang yung totoong propeta na inappoint na ating Panginoong Jesus ay hindi sila nakakaramdam ng pagod. Nakakaramdam sila ng pagod, mga kapatid. Subalit, nananalangin sila. Kahit ako, nakakaramdam ako ng pagod, mga kapatid. Pero ako ay nagiging tapat sa ating Panginoong Jesus. Minsan nga, sinabi ko sa ating Panginoong Jesus na ako ay pagod na Lord, pagod na ako. Tapos, sinasabi ko pa nga kay Lord na, Lord, kunin mo na kami. Kasi, brothers and sisters, hindi talaga madali ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. It says, mga kapatid, ito ay nasa CEV version. Maganda tong Bible na to. Ito ay sinabi ni Prophet Perez, hindi na CEV version. Kasi mas maiintindihan mo siya, kapatid. Okay, ito. Isaiah 48:31. But those who trust the Lord will find new strength. They will be strong like eagles, soaring upward on wings. They will walk and run without getting tired. Hallelujah. Diba? So, ito ay favorite verse ko din ko kasi sa tuwing ako ay nakakaramdam ng pagod, okay? Itong will find new strength. They will be strong like eagles. Pinapaalala ito na ating Panginoon sa akin. Kasi minsan, kapag ako ay nasa quiet time, with the presence of our Lord Jesus Christ, pinapakita niya sa akin ng eagle. So, nandoon na sinasabihan niya ako na bibigyan niya ako palagi ng kalakasan, mga kapatid. Kaya, yan ang mga pastors, okay, mga nag-share ng gospel, mga kapatid, nakakaramdam niya ng pagod. Pero hindi sila sumusuko kasi yun ang pagtawag sa kanila ng ating Panginoon. Kailangan gawin nila yun kasi sumuko sila at hindi nila ginawa. 'Di ba? On the judgment day, mapapagalitan sila ng ating Panginoong Jesus. Mapapagalitan kami ng ating Panginoong Jesus. Kaya nandoon, kahit napapagod, kapatid, tuloy. Lalong-lalo na ngayong end times. Kailangan natin ang pananampalataya. By faith, we are saved. Dahil naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesus. By His grace and mercy, we are saved, mga kapatid. Dahil napaka-merciful ng ating Panginoong Jesus. Diba, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, kung ikaw lamang ay mayroong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, diba? So, mahalaga sa ating Panginoong Jesus na meron kang pananampalataya sa Kanya. Kahit na maliit lamang ito na buto ng mustasa, yun ay ino-honor ng ating Panginoong Jesus. Naintindihan ba, mga kapatid? Kaya, huwag kayong mawalan ng faith. Huwag kayong manlamig sa ating Panginoong Jesus. Na yan ay kailangan natin, lalong-lalo na ngayong end times. Brothers and sisters, balik sa ating Panginoong Jesus. Wala tayong ibang matatakbuhan, walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus. Patuloy kang umasa, manalangin na bigyan ka ng kalakasan sa araw-araw. Amen, brothers and sisters. And then 13. But the one who stands firm to the end will be saved.